Yung bahay na pinutuyo niya para sa amin, ang ganda ng view sa may Clearwater Bay. Mula dito hanggang dyan, ang tubig, ang view, mahal ang view sa Hong Kong. Pero hindi rin ako naging masaya doon. Oo, maganda sa simula, di ba? Pero kung na-experience ko ba yung joy? Ito ba yung tunay na nakakapagpasaya sa akin? Hindi rin. After a while, na-depress ako. Naging suicidal din ang pag-iisip ko, lalo na hindi maayos ang relasyon namin ng asawa namin. Wala pa akong communication skills noon to be effective. Ganon din yung ex ko. Yung mga problema namin, para lang winawali sa carpet, pero nandun pa rin ang problema. So, nag-breakdown yung relationship namin. So, pakiramdam ko noon, no, kahit ang yaman ng buhay ko, para akong umaakit ng hagdan ng tagumpay, pero pagdating ko sa tuktok, mali pala yung sinasandalan ng aking hagdan. So, gaya ng binanggit ko, nalungkot ako, naging suicidal ako, naka-apekto sa marriage ko. After 2.5 years, tumawag na lang sa akin ng ex ko. Sabi niya, I just came from a meeting with my lawyers and I want a divorce. Sabi ko, bakit? So, umuwi ako, nag-usap kami sa may kitchen table. Is there someone else? Tanong ko. Oo. Na-in love daw siya sa isang model na mas bata kaysa sa akin. Okay, sabi ko, hindi pa ako Christian noon. Kaysa ipagsiksikan ko yung sarili ko, sabi ko, di kung saan ka masaya. So, pinauwi niya ako.